morning everyone. Makita man akong screen mga kaigsunan no? Kita, Yeah. kita. Ah. So mag-report ako karon sa og some food na testimony po nako mga kaigsunan while practicing COP. So ang titulo sa among presentation mga kaigsunan is faithfulness in mission are combined offering plan testimony. So bago kita magsugod mga kaigsunan ato sa ning agi og ampo atong idukwa atong mga ulo. Loving Father in heaven, thank you for this opportunity to share in the circle of prayer with my brothers and sisters. May the words I report bring encouragement, unity, and faith. Bless the journey of our church, guide every ministry, and help us remain steadfast in your mission. Fill us with your Holy Spirit and keep our hearts focused on Jesus in His precious name. Amen. So mga kaigsunan ang amuang kuan karon kay gusto mi mag-share sa muang kuan no si OP journey. So first is giunsa sa Ginoo pagdala ug pag-guide ang amuang church. Ikaduha mga kaigsunan giunsa pagpakita sa COP ang pag-strengthen no sa among mission which is to become a steward of God. Then amo po ning i-share mga kaigsunan amo sa di-share sa inyo among COP journey since na reorganize ang Digo Central from year 2021 as to this date and to testify ug paghatag pud nako og testimony at the end of this presentation. It will only be short testimony. Then this is the brief detail lang po sa Moon Church mga kaigsunan no about Digo Central SDA Church. So we are located in Lapu-Lapu Extension mga kaigsunan, Digo City, Davao del Sur. Our church, as mentioned by Elder June earlier, also operates a school, namely Digo Central Adventist Academy, and we were reorganized in 2021 as part of the Davao Mission. And we are a growing and an active congregation. And as you will see later on this presentation, mga kaigsunan, we are currently active in participating sa buhat sa atong Ginoo, no? Then our mission as a church, mga kaigsunan, to make disciples for Christ, to support local and worldwide evangelism. Yes, kay since as a COPian, since the COP support not only since the COP supports not only the church locally but till the general conference level, mo nang nahagmon po siya worldwide po na pagtabang. Then it is to be faithful stewards of God's resources and to contribute to the global SDA mission through tithes and offerings. So most man jud rin mga kaigsunan, mga COPian, so kasabot na jud taon sa ang COP. So a brief lang po detail. Understanding the COP combined offering plan, it is a unified approach to offerings. It supports, as mentioned earlier, it supports not only local but also the conference or the union and the world mission, inspired by the early Adventist model of one mission, one offering. So mga kaigsunan, no, let us proceed sa muang tithes and COP growth towards the year. Ever since we were reorganized back in 2021. So this is the data mga kaigsuunan sa muang to-date report sa muang Davao Mission remittances. This is only the Davao Mission among gina-remit sa Davao Mission, no? So as you can see, this is from January to November. So dito sa pinaka-right na column mo tanaw mga kaigsuunan kaning to-date column. Mao na among total nga na-remit sa Davao Mission. Among total na na-remit sa tithes mga kaigsuunan na nasa 4.5 million. Ang among COP mga kaigsunan nasa 1,145,000. Pero bear in mind mga kaigsunan, kanang COP is remittance pa na siya sa Davao Mission. So ato pa na siyang i-times 2 because 50% of that will go to the local church. So supposedly ang amount jud na mga kaigsunan among COP sumatotal na sa around 2.3 million. Then among 13 Sabbath offering mga kaigsunan nasa 3,672. Ang among assistance sa Hope Channel mga kaigsunan is nasa 25,966, almost 26,000. Sa Sulats mga kaigsunan, almost 10,000. Sa Adra mga kaigsunan, nasa 6,000. Then kaning education mga kaigsunan, according to my predecessor, ang treasurer si Ma'am Ate Mesa, Marilyn Mesa, kanina ang 5% of the local COP sa education. This was the assistance given to teachers no sa mission during sa COVID. So we gave an assistance for the year 2025 of around 44,812.46. Then sa Barnabas mga kaigsunan, we have a total remittance of around 106,000 mga kaigsunan. Then bear in mind, ang amuang total na na-remit na sa mission funds is around 5,849,375. And please note lang po mga kaigsunan,
kay tanaw nimo sa remitted na row, ang 508,000 mga kaigsuonan padungay pa i-remit. Hopefully mahatag na nako ning cheque namo sa mong head treasurer para i-remit na pud siya sa Davao Mission, no, for the month of November. So matotal ang na-remit na namo is nasa around 5.8 million. So let's proceed mga kaigsuonan. So para mas dali siya masabtan, ang tithes ng among COP, nag-prepare ko og computation kung pila ang average monthly tithes and Recording stopped. nag-prepare mi og average monthly tithes and COP computations kung pila jud ang amuang average per month. So kani mga kaigsuonan, bear in mind lang na hantod na ni siya November kay wala pa man tay data sa December, no. So this is from the 1st of January 2025 to 30th of November 2025. So among tithes mga kaigsuonan per month Recording in progress. mo average mi og tithes na collection of 410,000. Then among COP mga kaigsuonan, it would be around 104,000 per month, which is to be remitted to Davao Mission, and 104,000 of which kay as part of the local church funds. So mao ni among liberality index journey mga kaigsuonan for the year 2025. If makita ninyo ang blue bar, mao na ang tithes mga kaigsuonan, may kanang green bar, mao na amo ang COP. So nag-start mi nagsugod ta sa left, nag-start mi atong January, medyo gamay pa jud siya mga kaigsuonan, 3.92 among liberality index. Then pagka February mga kaigsuonan, March and April nakasulod na jud mi sa 4 point something na threshold. Then nagka-breakthrough mi mga kaigsuonan atong May, nakalampas na jud mi og 5. So kay active man jud na si Kuya Jun, ang atong speaker ganiha si Kuya Jun, si Pastor Ranel ug mga church board members na mag encourage ani COP. So pagka June mga kaigsuonan, na breakthrough na pud namo ang 6 na threshold, nakalampas na pud mi 6.61. Pagka July mga kaigsuonan, naman jud tay mga mga kanang tawag nga challenges. So pagka July ni gamay na pud siya mga kaigsuonan, pero dito ra pud sa amo ang level, which is around 4 point something. Then sa August ni saka na pud siya. Then diri mga sa September mga kaigsuonan, while reporting this, na medyo na na brought into attention jud ni sa church board na padasigon pa jud ang pagkuan sa encourage sa COP, kay as you can see sa among data sa September ni drop jud pud siya 3.66, mas ni gamay pa noon siya compare sa January, pero amo jud gi-encourage ang among mga kaigsuonan nun na mo commit jud sa COP. Then pagka Recording stopped. prayers answered mga kaigsuonan, pagka October naabot na pud siya 5.22 mga kaigsuonan. Then another blessing na po mga kaigsuonan, last month lang when I reported this, wala pa yun si Kuya John, kaya siya man namang director steward na siya sa MVC. It is a prayer jud kay mga kaigsuonan, no, pagka November, Recording in progress. breakthrough jud kay siya mga kaigsuonan, kay wala siya niagi og 6 or 7 na liberality index. Last November lang naabot jud mi og 8.16. And bear in mind lang po mga kaigsuonan, kani siya na data is actual, no. So ang atong tithes diri, as mentioned earlier sa amo ang mention ni Kuya Jun, mention po nako nga naami naga-operate mi og eskwelahan. So sa ang naitabo diri, ang kaning tithes, kaning blue bar, nasulod na pud diri ang kay naaman mi mandate sa school na ang salary kay most of the staff, 100 staffs mga kaigsuonan, 100 staffs, not most, all of the staff mga kaigsuonan are SDAs. So 10% of which sa ilahang salary, automatically deducted ang 10%, which goes to the tithes para sa church. So mao po na ang isa sa mga challenges mga kaigsuonan, no, nang we were trying our best po na mas COP friendly. I'm not sure kung pila ang liberality index, I think 7.50. Pero we are really trying our best na mao po namon challenge na banggaan tong sweldo sa mga teachers, sa mga staff na 100 ka buok. Kay may tabo man gud, they are not the members of Digo Central, although we don't know if they practice COP pod, pero dili jud sa mga mohatag dito jud sa ilahang kung asa sila na membro. So mapod sa mong isa ka challenges as mag-operate og school na unsaon po namo pag pa COP friendly na naapod mi tithes na mosulod sa amo ang church gikan sa eskwelahan na dinagko jud pod na wala po'y makabangga na COP. So after that mga kaigsuonan, let's proceed to
kay naman mga blessings sa mo ano, so natin mga COP na dawat. So these are the actual expenses of Digos Central for the year 2025 no, and bago ra po na ako ni siya namugna mga kaigsuonan na categorization for hopefully by next year next na po ni Ma'am Yoyce ang ato ang nag-preside. Ma'am Yoyce is also a CPA no. So she guided me kung unsaon siya pag-prepare og tarong, pero as for now lima lang sa jud pod, and these are the actual expense pod mga kaigsuonan no, pero lima lang sa jud pod ka categorization. So ang first natong category mga kaigsuonan pinakadako church expenses, pero bear in mind na church expenses mo na siya ang atong mga church program, mga expenses related sa church. Then mga kaigsuonan among church projects na abot og 410,000 mo ni among mga repairs sa among simbahan, acquisition og mga asset mga Recording kaigsuonan, stopped. mga acquisition og mga high value asset. Then evangelistic efforts mga kaigsuonan nasa 281,000. Then Adventist youth, we are very supportive of our youths no. So ni gasto jud mi for the year 2025 og 126,000, and our medical aids and other aids would be around 25,000. So all in all, sa Digos Central mga kaigsuonan na nagasto for the year 2025, excluding syempre ang December, Recording in progress. would be around almost 1.5 million. Pero ang ano po na yung mga kaigsuonan, i-bear in mind po nato na kaning evangelistic efforts na sulod man pud gud diri ang wala pa nasulod diri ang effort sa mga kaigsuonan no sa care group. So naapoy mga counterpart ang mga care group na dili pod ma-quantify. Then aside from that mga kaigsuonan, as a new treasurer, bago ra man ko na treasurer mga kaigsuonan, sa church expenses, as I mentioned earlier, naay mga program na geared towards evangelistic efforts, pero sa church expenses na ko siya nasulod. So more or less mga kaigsuonan, kaning evangelistic efforts mao jud ni siya pinakadako na mo nagasto. Pero sa pagcategorization lang nako mga kaigsuonan, nadako ang church expenses tungod kay nasulod man po dito ang sum of the programs for the evangelistic efforts. Ngayon mga kaigsuonan, proceed ta. So here are the documentations no towards our COP journey. Pero kaning church planting mga kaigsuonan, this was mentioned by our speaker, Kuya Jun. Pero this happened in year 2024, not 2025, pero amo lang pong i-share sa inyo no. So this is the construction of Igpit Central Church. So on your left, upper left, it all started with a prayer mga kaigsuonan, and the lower left nag-build og kanang temporary church dito sa Igpit. Then on the upper right mga kaigsuonan, mao na siya ang kanang almost complete na church dito sa Igpit. Then napinturahan mga kaigsuonan diri sa lower right. Then mga kaigsuonan, this is the Recording interior. stopped. This is the interior of Igpit Central Church no. And as you can see, makakita mo po sa picture sa mong church. As you can see later, ang Igpit Central Church is naka-mirror ang iyang design sa Motherhood Church, which is the Digos Central. So this is the Recording in interior of progress. Igpit Central Church as of today mga kaigsuonan. So these are the following highlights mga kaigsuonan. There are lots of church projects during the year, pero these are the highlights lang po no. So a brief tour of our church mga kaigsuonan. This is the front view of Digos this is the front view of Digos Central SDA Church. Mao ni ang amo ang isa sa mo ang projects po kano no pag-repaint sa mong church. This was just taken last Sunday mga kaigsuonan. Pero ang repainting mga kaigsuonan kato pa atang June, human siya February. So mao ni ang amo ang front view sa mong church. Then mao ni ang sa left mga kaigsuonan, if you're looking if naa ka sa pulpit, mao na ang view nimo sa left. So nakatan-aw ka sa entrance, dayon mga kaigsuonan diya sa mao na among ceiling karon nakakuan na siya, naka-repaint. Dayon ang logo sa SDA no. So this is the view from the pulpit, and sa right side mga kaigsuonan sa second floor mao na ang view pag nagkatan-aw po ka sa pulpit. And as you can see mga kaigsuonan, abot if maklaro ba ninyo na ay duha ka TV sa left and sa right. Usa po na muna siya ka project mga kaigsuonan. I remembered na bago lang po ko na-baptize, so I remember nakaapas pa jud ko no magpresent ang mga speaker, magpresent sa mga pakita og kanang mga kuan sa hymnal, kanta, mga lyrics kay wala pa jud siya TV. Naka-projector pa mi sa una no, pero with the blessings of our Lord and kaning COP pod naka-procure or naka-purchase naka-acquire me og TVs no. So duha mong TV kana sa left, mao po na inyong Recording stopped.
Punaan mo sa part of the congregation, sa left mo na ang inyong makita na view, then sa right mo puna. Ang left mga kaigsunan mostly kay ginagamit namo siya para sa pag murag i-live stream kung unsa ang nasa church kay ay una unsa naa sa pulpit kay atong mga kaigsunan sa likod di naman pud ka klaro nya mao po yung nakatabang sa left. Then kaning right mga kaigsunan dira ang mga presentation, ang mga lyrics, Recording ang in o progress. unsa ang mga flow sa program sa right namo na TV mga kaigsunan. Then after that, napud mi TV sa second floor mga kaigsunan, kanang TV sa left, pag naka sa stage ay sa pulpit, diyan nimo makita tong TV tungod kay to help lang pud na kung dili na magtanaw-tanaw ang kanang presenter sa iyahang mga presentation o ang magkanta, kung mawala sa lyrics at least makita na pud niya sa second floor. Then we bought pod PCs mga kaigsunan, computer in order to control those kay ang amuha pong media director si Kuya Kim Santo nagpray. Siya po nag-handle sa muang media. So we bought 3 cameras mga kaigsunan para ani so para makakontrol sa camera we need pod a high end pod o kanang PC na kanang makakontrol ato kung asa ipanglabay ang mga images no. So mo naman kaigsunan nakapalit mi og TV, ay ano sorry, nakapalit mi og TV, nakapalit mi og personal computer, computer, dahil nakapalit pud mi og desk mga kaigsunan para sa kuan mo na. Then after that, so gani pud mga kaigsunan, usa po ni sa mong kuan karon, although dugay namin naga-stream sa FB and YouTube, mao po ni ang kanang achievement pud sa kuan no, blessings pud sa church for the year kay nanami tulo ka angle. Kaya mo to ako na-mention nakapalit mi og kaning tulo ka camera. So kaning sa left mga kaigsuunan bago lang ni nahitabo we were visited by The Voice of SPAC. Nag-choir sila no last Sabbath. So gi-extract lang ako na sa mong FB page mo na siya ang iyang screenshot. So tulo ang amo ang angle. Then diri pod sa tulo ang mga camera angle. Then diri pod sa right side, ako lang po na i-mention mga kaigsunan kay usa pod sa experience. We were in Manila with my wife pod kaning nasa lower right. This was the Deaf and Sulads na nag-visit sila sa MUA kung last November 2022 nami sa Manila. So we are happy po no na although nami sa Manila ato na time nakatan-aw gyapon mi sa og naka-celebrate gyapon mi sa Sabbath together with our brothers and sisters sa Digo Central through aning streaming. So if you want to kuan mga kaigsunan, you can visit our page no sa FB mo na din among page, then ang among YouTube channel is kana siya mga kaigsunan na dira sa inyong screen. Then among evangelistic effort mga kaigsunan, these are mga highlights lang po. We have a lot of evangelistic efforts during the year, pero amo lang po ipakita ang mga highlights. So this was the public evangelism na bag-o lang na mention ni Kuya Jun. This was in San Agustino. These are the documentations almost every night, upat lang ni siya kagabi. Then pero ang event mga kaigsunan, it happened from November 23 to November 29 if I'm not mistaken. Then it was handled by the care groups. Nadri counterpart ang among care groups mga kaigsunan if ever mag-public evangelism. Then after that mga kaigsunan, mao po niya mong baptism. After ning public evangelism namo sa San Agustin, amen no na nagpa-baptize kaning sa upper left. If yung makita ninyo mo na siya ang number of baptized atong after sa mong San Agustin atong November. Then isa lang pud ka-highlight mga kaigsunan kaning lower right, this was the picture taken on the baptism on Dawis on the harvest last May or June, around that time mga kaigsunan. Then these are the events held at the church no. So isa lang daghan man jud mga week of prayer mga kaigsunan, pero this was one of the highlight because we were visited by Pastor Ilde Brian Faimani. Then the cluster 5 mga kaigsunan, NDR IEL, we were the host for the cluster 5 of the Care Group Festival mga kaigsunan. Then we were visited by Pastor Joel Kipanes, as you can see in the middle picture man akong pasabot na gina-stream namo kung unsa ang nasa stage in case sa dili makakuan ang nasa likod makakita. Then among church anniversary mga kaigsunan, as I mentioned, there were lots of projects mga kaigsunan no. So ako pong if makita ninyo, these are the choir of Digo Central, 100 voices. It composed of
many kanang of different ages mga kaigsunan, bata, young adult, seniors. So ang mao ni sa mong isa sa among mga project, if you can see, naa mi riser mga kaigsunan, naka-elevate ang amo ang mga choir members, di ba? If you can see sa picture. So mauna siya kay mga kaigsunan among isa pod sa project for this year ang riser. Then we were visited during this time on your upper left na picture. We were visited by the president of SCPUM, Pastor Danilo D. Palomares. Then mga kaigsunan, we are very supportive of our Adventist youth, no? These are their documentation po. So these are the events that held at the church. So ilang induction ceremony. Then these are the activities held at church, no? So you can see on the left, the World Pathfinders Day. Then sa among right mga kaigsunan, another Youth Week of Prayer. Then we are not only supporting our church in our Adventist youth mga kaigsunan, not only on the inside but also in the outside of the church. So as you can see sa inyong left, this is the Davao Mission Wide Sports Camp held at SPAC. Then on your right mga kaigsunan, this was the Youth Officer Spiritual Retreat at Kapatagan. So mga kaigsunan, no, let us take you to our liberality index journey, no, from year 2021 to 2025. I'm not sure kung unsay tawag sa 2021, pero pag sulod nako ang tawag is generosity index. So nanata ng tawag na karon is liberality index. So mao lang gyapon mga kaigsunan, ang blue represents, the blue bar represents the tithes and the green bar represents the COP. As you can see mga kaigsunan, mag-start ta sa left, mao na amo ang liberality index mga kaigsunan year 2021, 1.44. Then with the encouragement of our stewardship director, no, Kuya June, and our pastor Ranel, sige jud mi og encourage aning COP. So on year 2022 nihinay siya English mga kaigsunan 2.97, and as of year 2023 nahimo siyang 3.23. Then pagka year 2024 mga kaigsunan nahimo siyang 4.64, and as of this year mga kaigsunan year 2025 na nami sa 5.08 ang among COP. Pero please note lang na that the tithes for year 2025 are for the period from January 2025 lang to the 30th of November 2025, since wala pa man may data for December. Wala pa man nato nahuman ang ato ang year, no? Then aside from that mga kaigsunan, as you can see, by amount, may tag sa 10 sa Digo Central, sa 10 nga na nag-tithes, sa 10 nga sa matag G's nga tithes na ay 5 nga COP, and based to siya sa amount, basta as to quantification sa 10 nga membro sa congregation, 5 ato kay COP yan. And as you can see mga kaigsunan, na po isa pod ka data dira na medyo kung ano lang, medyo glaring sa inyong pananaw is kanang, if you can see, pasaka ang tithes, pasaka ang COP, pero pag abot sa year 2025 ni drop siya, no, sa tithes ug sa COP. Apart from the data na kulang pa og December, kay butang nato mas idungag nato tong tithes ug COP for year 2025, dili gyapon siya makalampas sa year 2024. Tungod man gud na siya sa reason mga kaigsunan, as we have told you, na mugna ang Digos Central o another church, the Igpit Central Church. So nahitabo mga kaigsunan, 40 to 50 members of Digos Central nibalhin sa Igpit Central Church para mag-start sa Igpit. So nahitabo mga kaigsunan, masking pag wala ang December diri, mo to siya ang reason nga nadyo'y drop sa mong tithes and COP. Pero nahitabo pod mga kaigsunan, although nami drop, ang nabilin pod sa Digos Central na mga members, active members, nagpadayon lang gyapon sa pag-practice aning COP mga kaigsunan. So this will be kuano, manada akong report, pero this will be a brief nag-request man gud si Kuya John na maghatag og testimony. So this will be my brief testimony of kanang my COP, no? My COP journey. So mag-graph lang to mga kaigsunan. So this was my this was my work life spiritual balance before becoming an SDA, no. I was a Roman Catholic, no. So
dito po jud ko nakatrabaho, ako among kong field is medyo busy jud pod. So dito ko nakatrabaho pod, busy na gani, dito pa jud gibutang sa busy jud pod nga firm. So kani man ko na time kay diri ko nag-work sa one of the firms diri sa Pilipinas, dagko na firm, and although dagko siya no, dili pa sabot na hayahay hasta jud pug kong bisiha. So ako ang maingon ani, akong work jud naa jud sa 80%. Grabe jud kay ka-busy mga kaigsunan. Then akong life naa lang sa 15% akong personal life. Akong spiritual mga kaigsunan, wala pa jud ko ga-practice ani do pa ko ga-devote sa Ginoo no, sa akong spiritual butang nato naa sa 5%. May kon makaingon jud pug ko ani na inanap pud ako ang spiritual na percentage sa akong work-life balance tungod kay, for example kanang sibot sa Roman Catholic mag-offering, dako na jud kay ng 50 mga kaigsunan na ako ang ma-contribute or ako ang mahatag dito sa sibot. So karon back in November 2023 kaya ang ako amang kong wife mga kaigsuonan, wife nako is a devoted SDA. So kanang nagsabot jud mi na magpa-convert. So back in November 2023 mao pa to ako ang conversion mga kaigsuonan, ug mao po pud akong pag-practice. So proceed sa tong next slide, mao po pud akong pag-practice og COP. Dili mga kaigsuonan na amaze ko kay kanang nag-practice nako, ay sorry, nag-practice ko tithing. Tithing pa to mga kaigsuonan. Na-amaze po ko diri mga kaigsuonan kay 2023 mao jud akong pag-practice og tithes. November 2023 after na ko na-baptize, medyo nalisuran ko mga kaigsuonan kay imagine back from 50 before pa ko na SDA, maghatag na kag dako-dako na jud pod kay 10% of your salary. Nya, gross pa jud mga kaigsuonan, gross salary. So nahitabo mga kaigsuonan, so medyo makurat-kuratan ko kay makahatag ko 1,000 per kinsina. So ngana po ko sa akong self-led ako ajud ay no kanang kung sa Davao pa man ko nag-work ato makaingon ko dako na dahil matabang aning 1,000 no. Pero amazing kay mga kaigsuonan kay liba na baptize ko November 2023. Sa amo mag-confirm pagka na ganing January to April ginatawag na mo nag-tax season, busy season na siya. So January to April of 2024 na timingan pod nga busy season. Then naga-practice po ko COP. Karon back, I don't know if na ba si among elder ato na time si Engineer Michael Oliverio. Pangutana ko niya, asa daw ko nag-work? Anak ko na, kanina, firm ya. So niya siya na, hala, kadasig din nimo no? April na siya, ha? Hala ka, kadasig din nimo no? Diya ka nagtrabaho, pero wala kay absent. Amin kay mga kaigsunan no, kay ang amo lang yung ang mo yung hangyo sa mga wife ani mong practice kog COP is that tatagan kog time sa Ginoo ay sa tithes, sorry tithes, mag practice kog tithes is that tatagan kog time sa Ginoo na every Sabbath maka-attend jud ko. Pero kung work ani mga kaigsunan makaingon gyapon ko nasa 60% kay aside sa Sabbath, siyempre Domingo trabaho gyapon, Monday to Friday binuntagay. Then sa life mga kaigsunan, kaingon ko nasa 25%, then spiritual, narang-arang jud pun mga kaigsunan na nasa 15%. Then mga kaigsunan, nag-marry na ni wife no, around May 2024, May 10, 2024. Katupod ang time na grabe po ang pagdasig ni Kuya June sa COP. So nagsabot mi sa ni wife, si wife jud ang nag-encourage ako na mag-practice daw mi og COP after marriage. So after marriage mga kaigsunan, practice din mi COP. Tag din mi, banggaan jud namo dito sa tong 10%, so 20% na. Si wife ang naga-budget sa mo ang salaries no. Then karon na hangyo na mo sa Ginoo if mag-practice mi og COP kay among hangyo is that Lord atagi lang mi kay ang ato ang Ginoo daghag blessing mga kaigsunan. There are different kind of blessings na ang Ginoo ihatag sa tuwa na ay financial, na ay health or any or etc. Pero ang among gipangayo sa Ginoo mga kaigsunan is time. Ngayo mi na niya na ko na mo dedicate mi sa COP pero tagi lang mig oras mga tagi lang mig oras Lord mo tamong giampo sa ni wife. So nahitabo mga kaigsuonan, giampo namo to, nagsiopyan mi. Amazingly, very amazing po no, ni-decide ko na mo resign sa previous firm, then nibalhin ko as I naga-work from home. Gigrant din sa Ginoo mga kaigsuonan, July 2024 nag-tender ko resignation. Mo to among prayers na tagan mi og kanang work-life balance.
work-life spiritual balance pagka August din mga kaigsunan na offeran dayon kog work pud mga kaigsunan, and thankfully mga kaigsunan kani pong work na hatag sa Ginoo sa ako ang mga kaigsunan is that grabe jud kay iyang work-life spiritual balance mga kaigsunan. So mo ni siya ang nahitabo kat mo ni ang gigiya sa Ginoo sa mua ang oras. Mo na akong work mga kaigsunan nibalanse jud pud siya 33% kay ang work nako ani mga kaigsuonan mag-start og 6 AM mag-end og 3 PM weekdays. So every Wednesday which is the midweek then Friday vesper maka-attend mi mga kaigsuonan makahigayon na jud mi attend sa akong wife whether virtually or physically didto sa Digo Central. Then ang life mga kaigsuonan nibalanse jud pod na kuan pod ang mental health kay syempre dili na kayo magbinuntagay kay ang sa mga mag-confirm pag 6 AM to sorry 6 AM to 3 PM mo man na yung trabaho as 3 wala na yung magukod sa mga emails. Then sa spiritual mga kaigsunan mao pod July 2024 ko na nakabalhin og work no. Pagka January 2025 din mga kaigsunan the congregation the church members the nominating committee ila jud po kong kuan mga kaigsunan which is I'm very thankful for ila jud po kong gipili as one of the treasurer tuluman me one of the treasurers. So mga kaigsunan, it's my anniversary next year. First year po na ako ni as treasurer, then thankfully gyapon no, I am blessed gyapon and I'm very thankful of the nominating committee of the church ug ang mga congregation ang gila gyapon kong gipili as church treasurer for the year 2026. So mo na mga kaigsunan akong maingon jud is oras jud ang gigiya sa Ginoo sa mua sa kuang wife and naka-gain jud mig work life spiritual balance no. So thank you for listening to my to our report and to my testimony mga kaigsunan o walang to tanan.